Unti-unti nang dumadagsa ang mga pasahero sa Batangas Port ngayong araw, October 27. Samantala, nakumpiska ang ilang patalim sa ilang pasahero sa loob ng pantalan. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, heto, ganito yung sitwasyon dito ngayon sa Batangas Port. May pagkakataon na ganyan kahaba yung pila sa ticketing area. Pero may mga oras na mabilis na nawawala sila. Magagayon man yung Batangas Port, may dagdag na 30 personnel na umaalalay sa mga biyahero. Mula sa Taguig, nag-leave na sa trabaho si Jobert para makabiyahe papuntang Pinamalayan, Oriental Mindoro. Mabilis pa siyang nakakuha ng ticket kanina. Kasi po may bibi kaming kasama ko yung misis ko. Kaya mas maga kami umuwi. Sa Victoria Oriental Mindoro naman boboto at gugunitain ang undas ni Jeramil. Dahil tapos na ang exam, kasama niyang magbabakasyon ang mga kaibigan. Kasi po katapos lang po ng midterms namin, so kami na-stress kami kasi puro aral, puro academics, so yun po. Kabilang sila sa dumagsa sa Batangas Port na magtatawid dagat dahil sa long holiday weekend. Inaasahang papalo sa 17,000 hanggang 20,000 na pasahero ang papasok sa pier. Triples average daily passenger arrival na 6,000. Tinitiyak na sapat ang maglalayag na barko. Meron tayong weekly meeting with the shipping lines at itong huli, nung Miyerkules ay napaghandaan na lahat. Mahigpit sa inspeksyon ng pantalan. Hindi nakalulusot sa scanner ang mga patalim at lahat ng klase ng flammable materials. Sa katunayan, nakumpiska sa ilang pasahero ang ilang patalim, pati na ang isang gasolito. Makukuha naman daw ito ng mga pasahero pagbalik nila sa pantalan. Ang plano talaga doon is confiscated na yon. No? Ang problema lang doon, hindi natin nakuha yung tayo kasi dapat yun ay may kaso na yon kasi deadly weapon na yon. No? 24 oras nang nakaantabay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na aalalay sa mga pasahero. Bukod pa ito sa karagdagang tauhan mula sa pamunuan ng pier. Ivy, yung abiso ng Batangas Port sa mga pasahero ay maglaan ng 3 hanggang sa 4 na oras kung pupunta dito sa Batangas Pier, lalo at inaasahan na yung possible na heavy traffic doon sa mga lansangan. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.